Ipinapahayag ng Pangulo na bubuo siya ng sariling Sparrow Unit o Duterte Death Squad laban o pantapat sa NPA Hit Squad. Makakapanayam natin si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga, Kara. Tama ba ito? Opo, sir. Magandang umaga po sa inyo. Secretary, pabor po ba kayo dito sa sinabi ng ating Pangulo na bubuo daw siya ng sarili niyang Sparrow Unit o yung tinatawag niyang Duterte Death Squad para raw tapatan yung puwersa ng NPA Hit Squad? Are you in favor of this? Ako, pabor ako dyan, pero siguro ang gagamitin natin, mga sundalo. Kasi, dahil itong Sparrow Unit ng mga NPA, gumagalaw na naman. Opo. Katunayan nga, isang araw, mayroon na namang namatay na sundalo na nagmumotor. Sinabihan din ng nagmumotor din na may kaangkas, at pabaril siya. Opo. So, those are Sparrow operations. So, ako, pabor ako dyan, pero hindi sino-sino lang ang magiging member ng pan namin, yung anti-Sparrow unit namin. Dapat mga sundalo, at saka mayroong accountability, may mga commander sila, at saka wala silang blanket authority na tirahin na lang kung sino ang gusto nila tirahin, kundi kailangan kumuha muna sila ng go signal sa kanilang nakakataas kasi gusto natin magkaroon ng accountability. Okay. So importante po yung sinasabi niyong kailangan may accountability. So your reaction on this statement ng Pangulo na sinasabi niya, if they resist violently, if you believe your life is in danger, shoot. And if you believe in good faith that you might be one up in pulling out your gun, then shoot. And if you are behind that animal, then shoot him in the back. Ay kung siya ay nakatalikod, kahit na nakatalikod siya, kung bumubulot naman siya ng baril, common sense na yun sa sundalo na bakit siya papayagan pag humarap yung tao na babarilin siya. Basta ma-approve lang niya, kaya nga itong gusto mong mangyari dito, kung sakasakali pang organize kami ng anti-Sparrow unit namin, kailangan siguradong yung ating tinatarget is yung mga Sparrow talaga. Kasi mahirap naman kung magkamali tayo. Kawawa naman yung mga yung mga mamamatay na hindi naman pala mga Sparrow. So yun ang gusto kong iwasan, yung pag magkakamali, counter, o di kaya yung itinuro lang ng ibang tao dahil sa galit niya, tapos maniniwala na tayo, hindi pwede yun. Talagang we should be very careful here because the danger of abuse and mistake is napakalaki kung walang control. So kailangan malinaw na talagang identified na ito ay talagang miyembro ng NPA Hit Squad at yung sinasabi niyo po kailangan talagang within operation yung talagang they were resisting violently. Kung kunyari yung nakatayo lang diyan, nakatambay lang diyan, hindi pwede 'yon. Kung nakatambay siya, qualified na siya ay nag-aabang ng papapay yung sundalo, nakita siya ng alam na may baril siya na nakasuklit na nakatago sa kanyang person, pwede siguro arestuhin muna. Arestuhin o kung lumaban, saka pitirahin. Pero nag-delete na, basta na lang babaril tayo ng tao na suspetsa natin. Mali yun. At sa tingin niyo po, ito po ay maisasakatuparan kung sundalo ang magiging miyembro nitong Sparrow unit na ito at hindi yung mga armed civilians? Yes, because yung mga sundalo kasi, they are liable for court-martial. Hindi natin sila i-court-martial. Okay. Yeah. Anong palagay niyo po, sir? Matutuloy pa po ba itong peace talk sa pagitan ng gobyerno at NDFP? Base sa mga pronouncement ni Presidente na will never talk to them again, mukhang malabo na. Mukhang malabo. During his time. So, kasi hindi naman kasi makitaan ng sinceridad itong mga kabila. Gusto nila para ipabor yung mga kasunduan ko sa kanila, yung mga usapan, pabor sa kanila. At saka, hindi magkatugma yung ating definition ng peace. Kung if we go to the peace table, we are thinking of a final peace agreement between putukan, tapos na yung labanan para magkasundo na.
Itong season, palagi nang kung ano nga nakaraang mga taon, palagi nang sinasabi na lahat ng mga bagay na hakbang na kailangan natin para maisulong yung kanilang himagsikan, igagamitin, kasama na ang peace process. In short, ginagamit lang nila yung peace talk to pursue their armed struggle. So, saan tayo walang kasunduan? Kami, yung tayo, sincero tayo, makipag-usap para patigil na, sa kanila pala, another measure to advance their armed struggle. So, hindi magkatugma yung ating definition ng peace talk. So, kung ganun man lang, huwag na tayo makipag-usap. Okay. Sir, moving on to another topic, pag-usapan po natin itong Memorandum Order number 32 na ipinatupad po dito sa Bicol, Samar at Negros provinces dahil daw doon sa lawless violence na nangyayari dito sa mga ilang probinsya dito. Gaano po ba talaga kagulo doon sa mga naturang lugar? Kasi nakausap po namin 2 days ago yung tagapagsalita ng PNP at sabi niya meron nga daw mga incidents ng lawless violence doon pero hindi naman daw lumalala ang sinasabi niya kung ikukumpara doon sa mga previous years. Ito kung lang ito, yung proactive measures ito ng gobyerno. Opo. Kasi mayroon tayo hinaharap ng eleksyon, ngayong midterm election. Alam naman natin na itong mga MPA nakikialam yan sa mga eleksyon, lalong-lalo sa mga areas na mga may malaki ang kanilang influence, right? Ito nga, itong Bicol, Negros at Samar. Yung mga local government units itong mga lugar na ito ay nagreklamo kasi nakaraang eleksyon kinukutungan pa sila ng NPA para makapagkampanya. Okay. So this move... So Secretary... Sige po, sir. Sorry po. Sa Negros, ilang beses na nasunugan ng mga equipment yung mga contractors doon. Hindi mapatuloy yung mga build program ni Presidente dahil ginugulo nila yung mga kontraktor. Kung kinukutungan nila, kung ayaw magbayad, sinusunugan nila ng itong equipment. Yan kasi sa Samar, malakas pa rin yan sa mga kabundukan. Yung kitang Samar yan na medyo depressed area, malakas pa rin sila. Kaya nga, isang programa ng gobyerno ay gawin lahat ng mga kasada dyan para accessible yung mga lugar na yan ng madali. Ito naman sa Bicol, ganun din. Natandaan mo nung ginagawa yung airport yan, sinunod nila yung mga equipment ng airport, yung mga contractor. So, those are the areas ngayon na medyo problematic as far as the security people are concerned, like us, at saka yung PNP. Siguro yung PNP, hindi nila makita. Pero kami, because we are fighting the NPA, sila, local, lowest elements lang sila, nakikita namin yung pagdagsa nila dyan. Okay. So we need this EO para mapa-strengthen natin, para matutukan natin itong mga problema ito. Okay, so sir, ito pong Memorandum Order number 32 ay proactive measure in time for the upcoming elections. Importante po yung point na yan kasi po ang sinasabi po ng ilang miyembro ng oposisyon, alam daw po na baluarte ng oposisyon yung ilan sa mga rehiyon na yan, baka nga daw po magkaroon ng epekto ito doon sa upcoming elections. No, that is not the case. Ang gusto ng gobyerno is magkaroon ng pantay na labanan. Walang takutan. Diba? We want a peaceful and fair election. Kung manalo, wala naman kaming kinikilingan. The police and the military are apolitical. Wala kaming kinukumpanyang mga kandidato. Ang gusto lang namin, as per our mandate namin, magkaroon ng peaceful and fair election. Okay. Diba? Opo. Kasi yung experience naman ng ibang mga lugar, katulad ng mga lugar na yan, hinaharang ng mga NPA yung mga nangangampanya na hindi nila kakampi. Tapos, hindi na sila makapagkampanya. Pati yung mga bumutante na lalabas para bumoto sa mga, hinaharang nila kung hindi nila kakampi. Sila mismo yung nanggugulo dyan Kaya gusto na namin natin na pantay lang ang labanan. Walang takutan at saka walang underhanded tactics para manalo yung kandidato mo.
Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Defense Secretary Delfin Lorenzana. Thank you very much, sir, for your time. Salamat din. Thank you for having me. Thank you po.